Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi ito. At muli kami ay natitipon ang Servant Leaders Community. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo din po kami, Panginoon, na ingatan sa lumalaganap pa rin pong pandemya sa buong mundo. Ingatan mo din po, Panginoon, ang pamilya ng mga kasama naming OFW na nasa ibang bansa at yung mga pamilya po nila na nandito. Patuloy niyo po, Panginoon, na gabayan ang bawat isa. Patuloy po kami, Panginoon, na humihiling ng kapatawaran sa mga pagkakasalang nagagawa namin sa inyo sa araw-araw. Panginoon, sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat. Panginoon, patuloy niyo rin pong gabayan ang mga mentor namin at ang mga coach na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin upang gaya po nila ay maging matagumpay din po na gawin ang business ni International Marketing Group at maibahagi po ito sa lahat ng mga Pilipino saan man po sila sulok ng mundo naroroon. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa inyo. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sana ang mga anak. Isang mapagbalang gabi po. Ako po si Andrea Marzan Latawan. Ang aking pong mga magulang ay sina Andres Marzan at si Ana Fe Marzan. Mga dati din po silang OFW at gaya po ng iba din na noong naghahanap buhay sila, okay po. Pero nung nagkasakit po si mama, kasi hindi na rin po, nagkasakit din po yung father ko. So hanggang sa, naubos din po lahat yung naipundar nila. So galing po ako sa isang mahirap na pamilya at nagsikap upang makapagtapos. Kasi po, akala ko nung bata ako, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, makapasa sa board, makapasok sa trabaho, akala ko po, maaahon ko na ng ganun-ganun lang yung pamilya ko. Pero kagaya po ng sa pag-aaral, na nahirapan ako kasi kinailangan kong, sabihin na natin katulong, kasi yun naman yung naging role ko sa kanila para pag-aralin ako. Naging mahirap, pero dahil gusto ko makapagtapos, tinis ko po lahat. Nakapagtapos na okay naman po yung mga grades at nakapag-take din po ng board exam. At awa po ng Diyos, take 1 ko din po. Kaso po nung nag-a-apply ako ng work, muli naramdaman ko na napakahirap maging mahirap. Mataas ang mga marka ko sa board. Matataas din ang credentials ko. Pero nakita ko na hindi ko ano yung alam mo o kung ano yung meron ka, kundi andun pa rin yung kapag wala ka, kapag mas mahirap ka lang, nadidiscriminate. Pero sabi ko, kung para sa akin to, ibibigay sa akin to ni Lord. So hindi man po naging madali. Kasi from rank 2 nahulog ako, from rank 8 kasi umandar na po yung hindi maganda. Pero para sa akin yun, kaya nakuha ko po. So 2005 po nang ma-permanent ako. 2002 po ng October nang mag-graduate ako ng Bachelor of Elementary Education. Bago po lumabas ang result ng board exam ng October 2003, September po, nagtuturo na ako as volunteer kinder teacher. Hindi po naging madali, pero sinikap ko po na makabago ng buhay ng mga bata. I always set myself as an example to them. Para sabi ko, wag nilang gawing hadlang yung kahirapan para makapagtapos din po sila sa pag-aaral. At masaya ako kasi marami sa mga naging estudyante ko ngayon, kasama ko ng mga guro. Pero ang nakakalungkot po, ilan din po sa kanila, kagaya ko, nakarating ng London na walang passport. Bilang isang panganay, inaasahan ng buong pamilya, bago pa ako makapagtapos, may sakit na yung mami ko at kaya rin ako pilit na nagtapos para matulungan siyang maipagamot, maibigay yung mga pangangailangan ni mama. So naging masunuring anak po. At 2005, 6, when I got married.
Doon po nagkaroon ako ng anak ng 2007. Siya po yung eldest ko, which is 14 years old. At 2 taon na po na nakatira sa kumbento kasama ng pare kasi gusto po niya maging isang pare din. Then I have isang batang babae, which is grade 1, 6 years old. Kung gaano po ako sinubok ng buhay bilang isang anak, isang kapatid, sinubok din po ako ng panahon 2018. That was the saddest and the loneliest day of my life. That was August. I was diagnosed na possible na cancer ang sakit. So I need na mag-undergo na hospitalization. Ang husband ko po that time, 2 years nang walang trabaho. Tapos sabi ko sa kanya noon, tulungan naman niya ako mag-raise kasi pinag-prepare ako ng OB-GYN ko ng at least 50,000. So bilang isang empleyado, nalubog na sa loan, nasahan ng lahat, napakahirap po nung i-raise. Pero instead po natulungan niya ako, that was the time na he left us. Pero sinundan pa yon ng hindi rin magandang ginawa ng family ng mami ko. So I decided na umalis at mangupahan kasama po ng 2 anak ko. At kaya po kami nalipat at nagre-rent dito kila Sir Efren, kila Ma'am Lydia. Mabait pa rin po si Lord kasi hindi man namin sila kadugo. Naramdaman namin ng mga anak ko na meron akong mga naging magulang, kapatid, yung anak ko nila na nandito. Maraming ulit po na gusto ko na rin mag-give up. Noong 2018 po na yon, bago kami nalipat dito, na-admit po ako sa hospital sa Baguio. Nawala ni isang kamag-anak na kasama. Nakiusap lang po ako sa isang kasama sa simbahan para sa mga anak ko. Kinabahan siya nun kasi almost 7 hours na ako na nasa recovery room pero hindi pa rin ako nagigising. Sinabihan na rin po ako ng OB-GYN nito na dahil sa hypertension, possible hindi na rin ako magising. Pero awa po ng Diyos, paligtas naman. Pero alam ko po na naging mahirap, pero ginawa ko po yun na inspirasyon para magpatuloy sa buhay. At ang lagi ko pong kinakapitan si Lord, maliit pa lang din po akong bata, gaya ng mga anak ko. Lahat po, ino-offer ko sa Kanya. Hindi ko po makakalimutan yun nung high school ako. Every time na magpapasukan, kasi nga private school, wala naman ako pang tuition. Hindi lang ako nakikiusap kay Lord. Pero nairaos niya yun ng loob ng 4 na taon. So every time po na may mga dumarating na trial sa buhay ko, kay Lord lang po ako kumakapit. At nung pumapermanent ako noong 2005, sabi ko magre-render lang ako ng 15 years sa service as a teacher. Kasi nararamdaman ko meron akong mission. Gusto ko po kasi noon maging madre. But because my mother may sakit, sabi ko, mahirap naman na mag-aalaga ako ng iba, tapos iiwanan ko lang yung mami ko. So sabi ko po noon, I can still serve God na kahit hindi ako maging isang madre. Kaya siguro po kahit hindi ko gusto, labag man po sa kalooban ko, naging isang guro ako. Noon po 2019, na-meet po namin yung isang company nila Sir Efren. Na nagmi-mission din po kami doon. Doon po ako nag-start na makabangon, makabawi. And then, last year po, 2020, bago ako mag-15 years, nasabi ko na 15 years lang ako, after 15 years, aalis ako sa DepEd. Na may puso na magmi-mission, pero hindi ko alam kung ano yung mission ko yun. Then, 15 years ako ng December, nakilala ko si IMG ng mga October.
So sabi ko, eto na siguro yon. So nag-join po ako ng IMG October 27, 2020. And I was promoted marketing director po. Kasama po ako sa run, sa special run noong December. Siguro po, naniniwala po ako na si IMG yung sagot sa mga panalangin ko. Na sa kabila po ng mga napakaraming pagsubok na pinagdaanan ko, siya na po yung binigay ni Lord na maging sagot. Kasi akala ko po noon yung pagiging isang guro, pagiging permanente, yun yung sagot. Pero hindi po pala. Hindi po pala sasapat na makapag-aral ka, magkaroon ng trabaho. Kasi nga po, di ba, alam naman natin na kung gaano lang kaliit yung sinasahod ng isang publikong guro, na may mga umaasang hindi lang sariling pamilya, may mga kapatid, may mga pamangkin, may magulang na umaasa sa'yo. So, kaya po ako nabaon. At during the time din po na nag-asawa ako, nagkaroon ng 2 anak. Cesarean din po kasi ako, tas high blood. So, mula ikonsibang mga anak hanggang mga nakalaga po ko ng ubigay. So, kaya po ako baon sa utang. Pero thankful pa rin po ako kasi lumalaki naman yung mga anak ko din na mababait, mga responsableng mga bata. Especially my eldest. Yung panganay ko po yung nagiging tungkod ko every time na pinanghihinaan ako. So, nung makita ko po si IMG, sabi ko, eto na yun. Ito na yung sagot. Ito na yung binigay ni Lord. Kasi po, last 2019 din ng December and 2020, namatay po yung 2 kapatid ko magkasunod. Yung unang namatay po, mayroon siyang 3 anak. Yung pangalawa po, may 2 anak. So, may 5 bata pong naulila. Kung bilang isang guro lang po, ibaon ko man po yung sarili ko sa paghahanap buhay, hindi ko po kakayaning pag-aralin silang lahat. Dahil meron din po akong 2 anak. Kaya nung makita ko po si IMG, sabi ko, eto na yon. Kailangan ko siyang gawin. Kailangan kong maniwala sa kanya. Dahil kung nung nangyari sa kanila, posible din na mangyari sa akin. Mahirap man dahil bilang isang may trabaho, may boss na mahirap pakisamahan, may mga kasama na ang hirap pakisamahan kahit gawin mo na lahat. Pero nagpapasalamat ako dahil meron to community. Mapuyat man tayo, at least nagiging masaya. May mga nagiging labasan tayo ng mga mabibigat na dinaanan natin sa maghapon sa ating mga trabaho. Nahihirapan man po ngayon na makahanap ng makakasama para makapag-grad ng SMD. Pero naniniwala po ako, binigay na to sa akin ni Lord. Mahirap mong lumakad mag-isa. Abutan ng ulan, tulog sa daan, ginagabi. Pero sabi ko, lahat ng sakripisyo na to, meron akong ginawa o dumaan man ako sa bako-bakong daan, sa makitid na daan. Alam ko sa dulo nito, nandun yung liwanag. Alam ko na kung patuloy ko lang itong gagawin, mahirap man. Lalo na po ang karamihan sa mga nakakausap ko, mga kasama rin na guro na takot na umalis sa comfort zone ng loan. Mga guro na halos manloko na ng kapwa. 2 beses din po ako naging biktima na maging co-maker ng mga kasamang guro. Nagbabayad po ako ng mga utang na hindi ko inutang, hindi ko pinakinabangan. Kaya, yun po yung mission ko ngayon. Ma-share si IMG upang mabawasan na po yung mga guro na naging comfort zone ng paglilo. Na inaakala na ang sagot sa lahat ng problema na meron at haharapin ng bawat isa ay ang paglilo.
Nawawala sa isip namin na yun pala yung unti-unting mas lalong maglulubog sa amin. Kaya nga po marami sa mga kasamang guro, nakapag-retire na po sila. Pero, lubog pa rin sa utak. Masakit man po, may mga inattendan din ako na mga namatay na sila pero hindi na po sila nakabawi. Kaya hindi na sila nagkaroon ng magandang buhay. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko gustong magaya sa kanila. So, thankful po ako kasi nakilala ko si IMG. At least, hirap man. Unti-unti po, nabibuild ko na din yung dapat kong i-build. Kasi settle na rin po yung mga dapat i-settle. Naniniwala po ako na ibibigay ni Lord yung SMD position na ikinumit ko. Hindi man po ngayong August. Sana po hindi na siya tumagal hanggang October 25. Sabi ko kailangan makuha ko na yun. Yun na yung pinakamatagal. And that was my gift to my father. Nahirapan man po ako. Patuloy ko pong i-share si IMG upang makabago din po ng mga pamilya na nakita rin po nila yung tamang way ng pagsisave para pag dumating po yung mga hindi inaasahang bagay sa buhay nila ay hindi po sila mahirapan. At kagaya din po niyang mga nila Sir Melvin, nila Ma'am Lorita, nila Sir Marvin, magiging CEO din po ako. At sana hindi na po abutin din ng 5 years maging SABC. Gagawin ko po ito para sa 2 anak ko, para sa 5 pamangkin ko. At para po patunayan na kahit po nabaon ako nun, makakabangon po ako. Na kahit dumating po yung pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, sisikat pa rin po yung liwanag. At gusto ko rin pong makatulong na sana dumating yung time. Hindi lang mga pamangkin ko ang mapag-aaral ko. Kundi makatulong din ako sa mga batang gustong-gustong makapag-aral. Ngunit walang kakayahan yung kanilang mga magulang. Alam ko po kung gaano kasakit yung gustong-gusto mong mag-aral pero walang magawa yung mga magulang. Kaya sana po, patuloy pa akong bigyan ni Lord ng kalakasan, ng buhay, upang marami pa po akong matulungan. Maraming salamat.